Okay, welcome back po sa ating munting channel. Ayan, diretso na tayo. Ito pong si Baste ay kakasuhan po ng NBI ng inciting to sedition at grave threat. Bakit kaya? Ayan, alamin po natin sa likod ng videos nitong si Ken Garcia. Komentuhan at reaksyonan na rin po natin. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ito nga mga kababayan, baka hindi po kayo maniniwala, Ma'am Cecilia Gavina, ayan, kakasuhan po ng NBI si Baste Duterte. Dapat nga dito sa aking title, party now kulong later eh. Oh, Ma'am Gima de Guzman and kay Ma'am Art pa sulyap-sulyap turang kakasuhan po si Baste Duterte ng NBI. Leonard Simper. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Maaring sampahan ng kasong grave threat at inciting to sedition ng NBI si Davao City Mayor Sebastian Duterte dahil sa mga pahayag nitong nagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, saklaw ng investigasyon ng binuong Special Task Force ang mga pahayag ng alkalde kaugnay ng umunoy patuloy na banta laban sa Pangulo. Ginawa ang pahayag matapos magtanong si Senator Judge Panfilo Lacson kung bakit naimbestigahan na ang Vice Presidente ngunit hindi pa ang kapatid nitong alkalde. Batay sa NBI, pinag-aaralan na ang pagsasampa ng kaso kung mapapatunayan ang mga elemento ng grave threat. So yan guys, galing po ito sa mainstream media. So hindi po ito fake news. Hindi po ito gawa-gawa lang, hindi rin po ito thumbnail. Ayan. Okay. Sabi nga, bakit hindi si Baste kinakasuhan pa? Kasi nga, may pagbabanta rin sa kanyang mga sinasabi. So, i-confer na lang natin dun sa teacher na nag-post lang sa social media that time ng Duterte administration, wala pong warrant, inaresto. Diba? So, tuloy pa po natin to. Pag-uudyok sa sedisyon, tinitingnan din ng ahensya ang posibleng conspiracy sa likod ng mga pagbabantang ito, bagaman inamin na mas matagal itong buuin dahil mahirap patunayan sa korte. So ayun narinig nyo mga kababayan, sasampahan ng kasong grave threat at inciting to sedition. Ma'am Eli de los Santos, hello po. So, klarong-klaro mga kababayan, no? Klarong-klaro po 'yan. No, kasi ang dami po kasi talaga nilang pinagsasabi, mga kababayan. No, hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo, apat, lima, marami po talaga, mga kababayan. Meron pa nga akong ipapakita dito sa inyo eh. No, yung ano ba yung sinasabing grave threat na 'yan? Bakit nga ba siya makakasuhan? So, ito po mga kababayan. Ito po ang aking ipapanood sa inyo. Pakinggan po ninyo. Before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo halimaw talaga. At yan, allegedly Vice President Sara Tambalos Duterte. Mga traitor po itong mga ito. Yes or no, if you natin ka sa SONA? No. No, I will not attend SONA. I am appointing myself as a designated supervisor. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Nagbilin na siya, guys. Ibig sabihin,
siya na rin yung umamin na may kausap talaga siya na assassin or yung papatay po sa tatlong individual na sila Pangulong Bongbong Marcos, Liza Araneta, ayan si dating Speaker Romualdez. So, meron kasi tayong nakikita or napapanood. Paano daw papatunayan? Wala naman daw assassin. Eto na nga, siya na nga mismo ang umamin na may kinausap na siyang assassin. So, meron din po tayong narinig or nakita na mga sinabi ng may mga legal background na hindi po kailangan na may mailabas na assassin para mapatunayan na mayroon po talagang pagbabanta doon po sa videos na authenticated. At meron pa po naririnig natin. Kaya daw po nasabi ni Sara Duterte yun or kaya daw po siya nagbanta dahil before ay meron daw pong nagbanta sa kanya. So, saan? Asan yung patunay, yung resibo, yung ebidensya na binantaan ka ng tatlong individual na ito? Or nila Pangulong Bongbong Marcos para magpahayag ka sa videos mo na kumausap ka na ng mga assassin. Na kung ikaw ay mamatay, patayin mo rin yung tatlo. Di ba? Sabi nga po ng may mga legal background, authenticated yung videos, original, totoo, sinabi niya, nagbanta siya doon sa videos na yon at hindi po kailangan na may maiharap na assassin para mapatunayan na may threat or pagbabanta doon sa kanyang sinabi dyan sa videos na yan. So, balik tayo doon kaya Baste Duterte na kahit binabaha na yung kanyang lugar, abay nakita pa, nasa ibang bansa, nagpa-party-party, magising kayo. Ano? Duterte pa rin? Ang taas sa survey? Tapos ganyan yung ginagawa? Nakikita natin lahat yung ginagawa. Wala pong pakialam yan sa inyo. Diba? Lahat na lang, kada may kalamidad, nawawala po yung mga yan. Katulad na lang nito, nag-viral yung videos ni Baste Duterte, na habang binabaha yung Davao, abay nagpa-party-party lang doon. Diba? Tsaka talagang dapat kasuhan si Baste Duterte dahil meron talaga din siyang sinasabi about sa mga pagbabanta. Na kesyo kailangan lang daw nila yung ulo ni PBBM. Anong klaseng ulo? Sa baba? O sa taas? Yun lang di ba? Imposible namang sa baba. So ano yung ibig sabihin nun? Yung definition nun, yung sinasabi niya? Di ba? Threat yun. Tsaka nga, buti nga si Rafi Tulfo, nagpahayag na bakit daw yung isang teacher na nag-post lang that time ng Duterte administration, abay kahit walang warrant of arrest, pinahuli. Ganyan po sila. Buti nga sila dumadaan sa due process. Binibigyan sila ng due process. Grabe, no? O, tuloy pa natin. Pag namatay ako, sabi ko, katumigil na. Hanggang hindi mo namatay sila. Di ba sabi niya, pag namatay ako, ibig sabihin may kinakausap siya. Pag namatay ako, huwag kang tumigil. Ibig sabihin, may nakausap siya. So, nonsense na may mailabas na taong assassin para masabing mayroon talagang threat doon sa videos na yan. Ay, nako. And then he said yes. I already asked a person to take revenge against two. Diba? Bakit may revenge? Bakit may paghihigante? Binantaan ka ba ng administrasyon? So, if meron nga, ba't ilabas mo?
Ipakita mo sa taong bayan na binantaan ka talaga. Kasi sabi nila, kaya daw po nagbanta si Sara Duterte dyan sa video niyan ay dahil binantaan nga daw yung kaniyang buhay. Pero nasan yung resibo? Yan kasi yung pinipilit nila dyan sa may impeachment trial ni Sara Duterte about sa threat. Grabe, no? Conditional threat daw yon. Meron palang kondisyon ng isang pagbabanta. Grabe. So, yan nga, dito si Baste, no? Kakasuhan na po siya ng NBI. Ayan, dahil po sa grave threat at inciting to sedition, which is tama nga naman. Kasi napaka-unfair niya na, guys, nung nilabas yan ni Tulfo, yung binalik ni Tulfo, that time ng administrasyong Duterte pa, yung isang teacher na nag-post lang sa social media na walang pagbabanta, abay hinuli kahit walang warrant of arrest. So, deserve mo yan. Baste, unang-una, wala kang pakialam sa mga kababayan mo. Bakit? Kita-kita ka, bumabaha sa inyo, ikaw nasa ibang bansa, nagpa-party-party ka lang. Grabe, no? Yan po ang realidad. Sana naman, dun po sa mga taga Davao na sumusuporta dyan kay Baste, abay magising po kayo. Kitang-kita naman po, hindi naman po peke yung video, hindi naman AI. Binabaha kayo dyan, tapos yung mayor ninyo nagpa-party-party lang. Tapos pag uwi dito, siya pa ang bida. Siya pa yung kung ano-ano yung mga sinasabi. Okay, antayin na lang natin guys. Kapag nasampahan na po ito ng kaso, magbibigay po tayo ulit ng update sa inyo. So, ano po yung masasabi nyo sa atin pong topic? Ilagay nyo na lang po dyan yung inyong mga komento sa baba at reaksyon para makita at babasa po natin ang inyong kanya-kanyang mga opinion at reaksyon. Ayan, maraming salamat po at huwag nyo po sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. Bye po guys!